Ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilangat. Ito po ang Usapang Batas. And of course, Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner, Attorney Bueno, good evening. Yung mic natin, Attorney. Ayan, good evening po. Good evening sa lahat ng ating mga kayubi at sa lahat ng nakatutok ngayon dito sa Usapang Batas. Ayan, naman how's your day, Attorney Bueno, partner? Medyo busy din kanina at maraming ginawa. Pero actually, partner, medyo hindi pa ako get over doon sa nangyari kagabi dahil Congratulations! bigla tayong sinorpresa ng ating undersecretary na si Attorney Claire Castro. Sobrang na-miss din natin siya dito sa Diza XL News, Attorney Bueno, partner. Kaya we're very thankful. And talaga, nandito siya kagabi to welcome po ang ating Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. And partner, ayan, bago natin imbitahan yung ating mga nakikinig at nanonood ngayon, na subaybayan tayo, batiin mo na natin yung ating mga, ayan, nakaabang na sa'yo, Attorney. Talagang nag-aabang. Hello kay Cheska Macorol at kay Simple Man, ang ating suki na si Addictus Rex. Addictus Rex. Si Zero Kanzaki. Si Lemon, nakita ko din kagabi to. Ay, talaga. At si Jamin Rain. At Simple Man. Okay. Yes naman. Dadami pa yan mamaya, Attorney, no? Bueno, so subaybay po kayo. At syempre, Attorney, imbitahan natin sila. Paki-like and share po ang aming programang Usapang Batas sa inyo pong mga Facebook, YouTube, TikTok, sa Expo, yung dating Twitter. Paki-like and share po ang aming programa at invite po namin kayo na mag-participate sa ating programa. Kung may tanong kayo, sige po, pwede kayong tumawag. Attorney, pwede silang tumawag sa 888-22376 hanggang 78 sa mga pinag-uusapan namin ngayon. Or kung makakatulong po yung programa, nandyan po si Attorney Bueno, ang aking partner, para tulungan po tayo. At syempre, higit sa lahat po ay sa mga kayubi natin, Attorney, mga kasama na may mga tanong at komento, babasahin din natin. At sa Facebook, oo. Sa Facebook ba, Attorney, mamaya batiin natin. Ayan. Yeah, okay. So, umpisahan na natin. Huwag natin patagalin pa. At talagang ang daming nagre-react kanina sa post ni Attorney Rene Bueno sa kanyang official Facebook account, no? Yeah. At ito na nga, Attorney, ang girl group. Ayan. Ang kaso ng Bini. Ayan. Kala mo ba to? Nakita mo to? Magaganda to, Attorney. Naririnig ko at minsan napanood ko na din sa Yun. TV yan. Oo. Mga bata pa ito. Mga bata, mga bagets. Oo, akala ko nga mga foreigner eh. Oo. Attorney, At napagkakamalan sila parang Koreana eh. Exactly. Mga Filipino pala. Ito, nakikita po natin. Ayan, salamat kay Mikay sa ating digital team. So yun na nga, Attorney Bueno. Ito ay pinag-usapan sa mga, sabi nga natin mga tagahanga, no? Mga netizens natin. Dahil merong isang basher na kinasuhan, Attorney Bueno, na pananagutan ang bawat isa. May pananagutan po ang bawat isa sa internet. Ang simpleng bash, no, usong-uso yan ngayon, di ba? Ay maaring maging sanhi pala ng legal na problema tulad ng cyber libel o unjust vexation. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, Attorney, sa Usapang Batas. Ayan. So, Attorney, ano nga ba? Paano natin uumpisahan ito? Dahil naririnig ko palagi ang unjust vexation o yung tulad ng cyber libel o unjust vexation. Okay. So ipaliwanag muna natin siguro sa kanila kung ano ba tong kasong isinampa laban dito sa basher ng grupong Bini. Oo. At alam niyo po, sa simpleng lingwahe, ang ibig pong sabihin ng unjust vexation ay ito po ay isang aksyon na kung saan yung basher ay nangaasar, nangiinis, nambabastos. So this is a form of online harassment that will cause psychological distress on the part of the person. Okay. So kumbaga, ginugulo niya yung isipan. Walang peace of mind tuloy yung tao sapagkat sa sunod-sunod niyang pang-iinis, pang-aasar, at pang-iistorbo doon sa tao. Nagkakaroon ng tuloy-tuloy consistent online harassment against another person. So pag ganito ang sitwasyon, ay pwedeng magsampa ng reklamo laban sa basher
ang mga nasisira ang reputasyon at apektado ang kanilang dignidad dito sa sitwasyon na to. So katulad dito sa nangyari sa Bini na kung saan ay parang nag-create ng isang video na coming from different videos in splice yata. Splice. Actually, attorney, partner, eto yung kumakain sila ng mga street food. Ikaw ba, attorney, kumakain ka ng street food? Oo, nung working student ako, pag ako'y ginagabim na pauwi sa bahay, bumibili ko ng Adidas tsaka yung... Wow, sarap. Alam mo yung mga yun ang inuulam ko. kami biroan namin nun sa college. Oy, fish ball. You make tusok-tusok to the fish ball. Di ba? Ito yung mga street food. So meron silang video nun, partner, Attorney Bueno, na sinasabi ng grupong ito, ng kanilang abogado na in-splice, no? Ibig sabihin na in-splice, pinaikse, attorney. Pinaikse, kumuha sila ng kapiraso dito, kapiraso doon, tapos pinag-isa niya yung video to make it appear na talagang dire-diretso yung kaartihan at na ang naging epekto ay nag-produce ng mga negative comments and nabas tuloy nabas itong mga Bini at marami ding mga hate comments na lumabas sa social media. Actually, partner, Attorney Bueno, ako'y tumitingin sa aking TikTok kasi TikTokers din ako attorney ang dami kong nakita doon ng mga reactions na halimbawa, ito lang naman ang sinasabi ng mga nakikita ko lang na parang foreigner, di umano, and parang hindi kayo Filipino, parang hindi kayo, nung kayo hindi pa sikat, ganon, ganito. Ang dami nga, so ito ay nagkaroon sila ng hindi magandang epekto sa kanila. Nagkakaroon ka kasi ng psychological distress dito. At And nangyayari your yun. peace of mind is greatly affected as a result of this continuous bashing against the person. Okay. So, pag nakaramdam ng ganyan, syempre, your right is already being violated by another person. And in order to protect your rights, then punta ka sa husgado para mabigyan ng lesson itong mga basher na to. And you were explaining to us, partner, attorney, na unjust vexation. Bakit unjust vexation lamang? At bakit hindi cyber libel? Alam mo kasi kapag... Ano kaibahan nga, I think itong ng abogado nila si Attorney Joji Antonio, yung kinuha nilang lawyer dito, magaling na abogado to, veterano to So I think it is a legal strategy, a very clever legal move on the part of the lawyer of Bini na instead of filing cyber libel, which will require them to prove that there is a imputation of a crime, a defect, something that will destroy the reputation of the person, medyo may kahirapan tong patunayan because even though the Bini Group is a public figure, alam niyo kasi pag nag-file ka ng libel, dalawang klase ang malis dito. Ay, sige, Merong attorney. presumption of malice dito na lumalabas. So pag pinal mo yan, presume na malis na kagad yung dinemanda mo. But in the case of a public figure, you need to prove that there is actual malice on the part of the person destroying your reputation. Kasi mas mataas yung standard kapag ikaw ay public figure. Dahil ikaw is almost like a public property. So, dapat sabi nga ng Korte Suprema, huwag kang balat sibuyas. Dahil ikaw ay nasa showbiz. Kasi pag sinabing public figure, medyo malawak ang nasasakop niyan. Pwedeng politiko ka, government official ka, showbiz ka. Katulad mo, ikaw Jenny, ikaw ay sikat na radio man. Nalaglag tuloy ako, attorney. So, Mana lang you may ako be sa'yo. considered also as a public figure. So if you will be filing a case of cyber libel against another person, so the requirement is that you need to prove that there is actual malice, which is different from an ordinary person. If an ordinary person is the one who is a victim of cyber libel, may presumption ng malice kagad. Dito, hindi. Actual malice must be proven during the trial.
At ito ang ginawa tuloy ng abogado since there is parang medyo mahirap patunayan to. So ang ginawa niya, Oo, attorney. dinivert niya yung kanyang legal moves doon sa kasong medyo mas madaling mapatunayan yung guilt ng mga buzzer. So they filed a complaint of unjust vexation. Okay. Pero ang bawi niya naman dito doon sa damages. Because according to one report na napakinggan Yes, ko, partner. the complainants are asking for 1 million damages per head. 8 yata ito eh. Oo, So, nag-girl group. Oo, so it's a total of 8 million pesos. Imagine, kababas mo, paano kung talunin ka rito? Ang dali patunayan nito eh. Although there is a requirement na dapat proof beyond reasonable doubt ang requirement dito, pero magaling tong abogado niya. Si Joji Antonio. So, Ano to eh, competent move. Legal strategy ang ginawa dito ni Joji Antonio. ni attorney. So instead na tirahin niya ng cyber libel, binanatan niya ng mas madaling kaso na unjust vexation. Pero babanatan naman kita sa damages, 8 million yan. And also, meron akong nakikitang another legal strategy Yes, na attorney. binabalak ang abogado niya dito, but I don't think na proper on my part na i-discuss natin dito. Oo, attorney. So, kumbaga, this is just the preliminary legal step on the part of the lawyer of Bini. At naniniwala ako may kasunod dyan. Ganon. Attorney, unjust vexation. Meron bang cyber? Yeah, may Unjust tinatawag vexation. tayong cyber unjust vexation. Ay, ano naman to, partner? Oh. Actually, it's not another type of crime, but this is a description on how the crime was committed. Kasi ganito yan, unjust vexation, nilait mo, inasar mo, ininis mo, binastos mo sa online, pero ang ginagamit mo ay social media, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. X, at YouTube, consistent ka doon, tinitira mo siya. So that would fall under the provision of Section 6 of Cybercrime Prevention Act of 2012. Sinasabi doon na kapag, kasi sa Section 6, lahat ng crimes defined under the revised penal code Yes, attorney. ay sakop ng cybercrime pagdating sa pagdagdag ng penalty. So dito, sinasabi nila, ay, unjust vexation lang yan. Ang penalty dyan is 1 day to 30 days. Oo. But ang ginawa nga ni Attorney Antonio is, sige, gawin ko itong cyber unjust vexation. Because if you will file unjust vexation and using Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012, the penalty will be higher by 1 degree. So instead of maximum of 30 days, the 30 days now will become the minimum amount of penalty. So the maximum will become 6 months. So medyo mahaba bang pagkakakulong niya kung mapapanis ka dyan sa krimen na unjust vexation, cyber unjust vexation. So, hindi pasok ito sa Bini sa cyber unjust vexation. Kaya, to name it lang, unjust vexation lang, attorney, partner yung kinaso. Unjust vexation, but with the use of social media, ginamit mo computer system eh. So it will be classified as cyber Okay. unjust vexation, meaning the penalty will now be higher by 1 degree. So maximum of 6 months imprisonment. Ang nag-post, kinasuhan nila sa Laguna. Sa Laguna. Kasi ang sabi ni attorney ng girl group na ito, partner, is doon nag-post. Yes. Yung hindi naman pinangalanan. Doon in-upload yung in-upload yung video na nakasira doon sa dignidad at reputasyon ng complainants. Oo. Ito bang mas kasi nga sabi mo, partner, mas yung 1 degree, yung hiningi na danyos dito, tigi 1 million, Tagi 1 million yan. Medyo mabigat yan. 8 yan. It's a total of 8 million pesos. So,
it's a good legal move actually on the part of the lawyer of Bini that instead of filing cyber libel, medyo mahirap i-prove yan because of the fact na another thing is that they are public figure. So the requirements is actual malice instead na nagkaroon ng presumption of malice. Oo. May actual malice dapat yan. Oh. Diyan nagkakatalo yan eh. Oo. Kaya sabi dito ni Cheska Macorol at attorney Bueno, kaya dapat private account para makita lang ang mga positibong comments. Diba? Yan naman ang sabi niya dito. Kasi sabi ni Lemon, pagka mas madaming basher, mas pabor sa kanila in aid of publicity. Hindi, kaso dito, nasisira kasi yung reputasyon ng tao. Oh, we're Yung talking about the dignidad niya, oo. reputation here. So it's actually not only the reputation, pati yung dignidad ng tao, at siyempre yung pagtingin sa kanila ng publiko, iba na, negatibo na din eh. Siyempre, sabi mo nga kanina, kumakain ng isaw, ng kwek-kwek. Betamax ba yun? Betamax, ang parang lumalabas tuloy eh. Diring-diri sila doon sa At saka mga ano, kinakain nila. Oo, sabi nung mga ibang nakita ko, according lang sa kanila, di umano, sabi na, foreigner ba kayo? Oo. Hindi ba kayo as may mga video sila nilalabas na doon, hindi pa sikat, kumakain. Tapos ngayon, nina-splice nga, attorney, no? So mahirap yun. Talagang merong intention on the part of the basher to create a trouble dito eh. At hindi lang naman ito sa kanila nangyayari. Marami yan eh. So sa lahat ng gumagamit ng computer at may mga accounts sa social media. Oo, katulad natin, attorney So Bueno. lahat yan halos nabibiktima ng pambabas ng other persons. Kasi minsan nagtataka din ako, partner, na mayroong mga tao talagang consistent, nagbabas. Hindi mo naman sila inaano. At parang tuwan-tuwa sila na nakakasakit sila ng kalooban ng another person. You know why, attorney partner, why? Because nagiging part ito ng kanilang content. Oo. Dumadami yung views. Diba? Na pag-uusapan. Pero meron kasi dalawa, tatlo sa aking staff ay graduate ng psychology. Okay. At tatlo sa kanila, psychometrician. Sabi nila sa akin, sometimes kapag sikat na sikat yung binabas nila, parang may halong inggit do sa parte ng tao na nambabas. And parang yun yung nagiging outlet nila para mailabas nila yung galit nila do sa tao dahil inggit na inggit sila do sa accomplishment ng tao na something na hindi niya nakukuha para sa sarili niya. Kaya pinapansin niya ito. Oo, Ito kaya niya yung- pinapansin, binabas niya ng binabas. Yun. So kadalasan nangyayari to do sa mga taong walang significant accomplishment in their lives. Walang Sa mga magawa. walang magawa, tapos walang maipakitang accomplishment in life. Kaya nakakainggitan yung ibang taong successful sa buhay. Yun naman. But aside from that, attorney Bueno, may iba din naman na walang magawa at nakita sikat itong grupong to, sikat itong taong to, para may mai-content ako. Pwede rin, di ba? Pwede rin yun. Isang dahilan din yan na para sumikat din siya, sasakyan niya yung kasikatan Yan, ang ng dami. ibang personalidad, katulad Yes. ng Bini. But this is not actually the proper way of becoming a popular person. Actually, alam mo, Jen, ako'y meron ding, sabi ko nga kahapon, I have also a YouTube channel. Yan, panoorin niyo po si Na Attorney Bueno. Rene Bueno. Oo. So, pero kung mapapansin nyo, kung talagang magiging creative ka lang at mag-iisip ka talaga ng content, napakaraming content. Hindi ka mauubusan. Minsan nga ako, makikinig lang ako ng news. Pag nakapakinig na ako ng news, ang dami nang pumapasok na content sa mind ko. Magsasawa ka eh. You do not need to destroy the reputation of a person in order for you to have one good content. So, Sana hindi- all. Oo. Mas maganda Attorney yung mga Bueno. nagbabas, mag-create kayo ng something na matututunan, makakapag-share kayo ng knowledge sa, Kagaya sa nito. ibang tao. Kagaya mo. Oo, na nakapag-share ka pa ng knowledge sa ibang tao, Oo. sumikat ka, kumita ka pa.
Dahil yung mga social media accounts na yun, monetize ngayon yan. Yes, and that is the moral lesson. Oo. Attorney. But syempre ngayon, more digital na tayo, di ba, lahat. Napakahirap kasi mag-buzz online. You know why? Bakit, attorney? Kasi ang reputation talagang in just one click, no, nung finger mo, isang pindot mo lang sa cellphone to destroy the reputation of a person in a split of a second around the world. Pinag-uusapan ka na. Mapag-uusapan ka. Hindi katulad ng araw, miski siraan mo yung isang tao, kapitbahay mo lang. Hindi lalabas doon sa bakuran yun sa komunidad ninyo. Pero ngayon, ay buong mundo nakakakita doon sa pinost mong hindi maganda tungkol sa isang tao. At ang masakit, partner, Attorney Bueno, yung epekto nito sa taong ginawan mo. Like yung sabi mo nga, stress. Yung peace of mind Peace niya. of mind. Yung tranquility. Oo. Na yun ang pwede niyang gamitin naman para balikan ka. Babalikan ka nun. Oo. Siyempre sabihin niya, no, dahil dito sa paninira sa akin, hindi ko tinanggap yung another project. Bakit? Kasi wala ako sa mood, wala ako sa kondisyon. Ang mental condition ko, hindi ganun kaganda. Pag binigyan ako ng script, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-memorize. Because of that, pag-destroy sa reputation niya. Sa online harassment na ginagawa sa kanya. Kung ako, yung binabash o gustong i-bash, paano ko masasabing sinisiraan mo na ako? Hindi totoo yung sinasabi mo. Yung pinopost mo, yung kinakalat mo, hindi totoo. 'Di ba, partner? Ang makakaalam lang yan yung taong subject matter of the online harassment. Kasi like for instance, sinabi mo sa akin, pogi ako, hindi naman ako gaanong pogi, simpati ko lang ako. Na sinasabi ko yung mga ganyan, attorney. Will you Tapos? consider that as online harassment? Oh, really? Hindi mo mapakonsider na online harassment yun. Kasi hindi naman nakakasira sa reputation ko yung sinabi mong pogi ako. In fact, pinagaganda mo ang imahe ko. Body shaming. Yun, pwede yun. Body shaming. Sabi mo, pwede yun. Pwede. Si Jenny, ang taba-taba. Oo. Mga bilbil niya, naglalabasan na, mga ganon, di ba? Yun, nakakasira yan sa kanya. Ayun. Siyempre, gusto marinig ng tao, sexy. Of course, di ba? Naman, ayan. Flawless. So sabi mo nga, Attorney Bueno, partner, abangan pa dahil may susunod pa yan. Oo. Sa Bini. Kasi yung iba, sinasabi ng ibang, may napakinggan kasi akong ibang lawyers dito sa social media, sa YouTube, na sinasabi nila, unjust vexation ko, ako yan, di ko papatulan yan. Ganon? Oo, dahil kasi yung unjust vexation, miski sa law school, yan yung tawag namin cat's all offense yan . Pag wala ka nang maikaso sa isang tao, talaga namang inis na inis ka na at iniinis ka din talaga. Hindi pumapasok sa libel, hindi pumapasok sa kung anumang kaso or crimes defined under the revised penal code. Ang punta niyan doon sa unjust vexation. At cat's all basin yan . Sinasalon yan lahat. Yun. So, at ang elemento niya, hindi naman ganun kahirap i-prove in court. Kaya ito ang ginawa ni Attorney. Kaya yan ang ginawa niya. Pero I think there is another legal plan for that case . Kaya yan muna ang pinail niya. At hindi naman pinangalanan din naman, Attorney. Tapos hindi niya pinangalanan yung kanyang inirereklamo dito. Pero palagi ko kilalang tao yan . So wag na din natin pangalanan kung sila nga hindi nila pinangalanan. Tayo pa. Tayo pa kaya. Kayo na lang ang umalam, di ba? Oras natin 8:32. Ayan, Attorney Bueno, eto na bago sa ating susunod na pag-uusapan. Ayan, ang ganda naman ng pangalan na Attorney Bueno. Brumia, good evening po. Attorney Rene and Miss Jenny. Ayan, and si Jean Skit. Hello daw, Attorney. Jean Skit. Ayan. Si B-Boy. Good evening sila. B-Boy, hello. Sabi ni Orion Castillo, Attorney Bueno, si BBM nababash pero natatawa yun. Diba? Nasa tao kasi yun . Sabi ni Wilfredo Salo, dapat kasuhan talaga para bigyan ng leksyon. Kasi pagyurak sa karapatan ng isang tao yan . Para hindi na rin magaya. Para hindi na din gayahin kasi dali-dali manira ngayon
sa online eh. Oo. So para mabigyan ng leksyon at malaman din na mabigyan sila ng edukasyon na yung freedom of speech, freedom of expression, ayan po ay hindi absolute right yan. There is a limitation under the Constitution Yes. that yung freedom of expression na yan ay hindi absolute. Medyo hinay-hinay po tayo dyan, ha? Hinay ng Oo, konti. oo, Kasi oo. pag napikon yung binabas mo, ay magkakaroon ka ng problema legal. Correct. Depende sa pagkakabash mo. Pero kung sabihin mong gwapo, simpatiko, Baka sabihin sa'yo nung binabas Oo. mo, araw-araw mo ko ibasa. and with that, Attorney Bueno partner, flood control. Ay, Oh, naku, ang sakit sa bumabaha ulo. kanina Oo. sa Facebook, sa YouTube, at sa Oo. Twitter ng usapin tungkol sa Ah. flood control. Yun ang talagang baha. Baha, oo. Bahang-baha tayo Bahang-baha. ng corruption. Oo, eto No? na nga, partner, inamin ni Public Works Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig nga kanina sa Senado. Sabi mo nga, partner, Attorney Bueno, sa Blue Ribbon Committee ang mga ulat na may ghost Oh, go. flood control project sa Bulacan. Bulacan. Ayan na. Ayan, Magkano yung mga yun? Bulakenyo. Nagkakahalaga ng 5.97 billion to pesos ha. Ang 5.9 billion. pesos. Ang Yeah. tanong, partner, Attorney Bueno, ano nga ba ang ghost project? Oh, Pag sinabi mong ghost, this is something na hindi mo nakikita. kaya Parang nga ghost. naramdaman mo lang siya. Oo. Pero hindi mo naman siya nakita. So, if we will relate it dun sa ghost project, Oo. sinabi ng mga opisyalis ng ating pamahalaan Mm-mm. na merong proyektong ginawa at completed na. Oo. Pero hindi mo naman siya nakikita. Ibig sabihin, may ginawang kalokohan ang mga kontraktor at ang mga kasabwat na public officials dito sa 5.9 flood control project na to. Naku po. Yan, medyo ito ay talamak na pangabuso sa tiwalang ibinigay natin sa mga public officials. Binigyan natin ng tiwala na talaga namang gagamitin nila ang ating taxpayers' money para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Pero ang nangyari, nagkaroon ng bagyo nung mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. Habagat. Habagat. Attorney. Pero ang nakita natin, walang improvement sa flood control dito Oo. sa ating bansa. Bagkus, lalong lumala. No, despite the fact that there is adequate and available funds to control this problem about flood. Yun na. Okay. Ang tanong ng ating taong bayan, ating mga kayubi, Attorney Bueno partner, ano ba ang umpisa nito? Bakit mapupunta sa, di ba may physical kasi na 5.97 billion pesos. Paano ito, sabi nga merong flood control projects, pero nag-umpisa to, Attorney, kanina we're talking about bidding muna, di ba? Bidding, yeah. Okay. Mag-start dyan sa bidding. Hindi, ganito yan. If, let us say, the 5.9 billion budget, saan ba nanggaling yung 5.9 billion project? Okay. Funds na yan, Oho, yung budget niya. oo. Saan galing yan? Di ba galing yan sa Senado? Mhm. Yan ang pinag-usapan ng mga Oo. nakaraang linggo eh. Yes. So yan ay i-allocate sa isang particular na project sa isang town, city, or region. Which is, ito yung So Bulacan. naibigay dyan sa Bulacan. Oo. So pag ibinigay yan sa Bulacan, syempre ang next step dyan ay magkakaroon ng mga bidding. Mhm. So pag nagkaroon ng bidding dyan, Oo. dyan pumapasok yung mga Koreano at mga Canadian. Okay. Ibig sabihin, yes, attorney. magkano share ko dyan? Ganun ang Oo. tanungan ha. O kana dito, Canadian. Yan yun. Oo. So, Grabe, so usually, sa mga nabasa kong mga kwento before tungkol sa mga ganyang klaseng proyekto, kaya nagkakaroon ng ghost project is the fact na yung contractor na nanalo sa bidding, kasi bago pa man siya pumasok sa bidding na yon, meron na siyang ibinibigay doon sa nag-allocate ng pondo. Kung sino man yon at kanino nanggaling yung pondo, may porsyentong na yan na ibinibigay ng mga 5 or 6%. Tapos, pag nanalo yan sa bidding, another thing yon. So, dumadating doon sa punto
na pag kino-construct na yung project o hindi pa man nauumpisahan yung project, ubus na yung pondo na para itayo yung project na yon. So, ang nangyayari tuloy ay nagre-resulta sa isang ghost project. Dahil hindi na maituloy ng kontraktor ang kanyang proyekto dahil tinaganan ng Koreano, share Korean, at binigay na din sa Canadian. Canadian ng Canadian. Gusto ko yan, attorney. Naubos yung pondo ng gobyerno. Kaya kanina, nagulat ang netizens nang malaman nila na mismong ang Public Works Secretary ang gumawa ng admission na wala talagang proyekto na ginawa dyan sa Bulacan upang makontrol ang patuloy ng pagbaha sa lalawigan na yan. At kanina nga nag-usap tayo, partner, Attorney Bueno, na dapat alam ito ni Governor. Yes, definitely. If you will follow the process, the governor, because it is within the jurisdiction of the governor of Bulacan. Although it is a national project, but it is the project is within his jurisdiction. Dapat malaman niya yung proyekto na yan. So, magtataka ka kasi nung minsang in-interview itong gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando, ay wala naman palang na ibigay na pondo sa kanila. Pero ngayon, magugulat ka, there was an admission on the part of the Public Works Secretary. Ghost project sa flood control, 5.9 billion. So, saan napunta ang perang inilagay sa proyekto na yan? Oo. Ang sabi dito, partner, Attorney Bueno, sa panig ng DPWH, iimbestigahan nila itong ghost project, maglalabas sila ng report sa loob ng isang linggo. Ang tanong, sino ang papapanagutin dito? Alam mo, kung talagang seryoso ang ating pamahalaan na bigyan o panagutin ang lahat ng mga responsableng public officials sa kaso na ito, pati ang mga contractors, maraming tatamaan dito. Oh, talaga? Oo, maraming tatamaan. It is almost like a grand conspiracy. Kasi ganito yan, sa simpleng isang kontrata sa gobyerno, bumili ka lang ng aircon lalagyan mo ang isang opisina ng public official ng aircon. Aircon lang to, papalitan mo yung luma. Bago mo mabili yan, may bidding. Papakita mo na ito yung pinakamura. Pag napakita mo kung sino yung pinakamura, so bibili ka. Pag nabili mo na yan, bago mo ipakabit, tatawagan mo si COA auditor. Ma'am, sir, ito na yung binili ko. Sige, kabit mo na, inspeksyonin ko. Bigay mo sa akin yung resibo niya na delivery receipt, sales invoice, official receipt. Titingnan natin. Kailangan yun tingnan natin, yan ba illegal na kumpanyang nagsusupply ng mga air conditioning units. So pag naibigay mo yung mga resibo, so yun nga, magko-conduct ng ocular inspection niya kung nandun na nga sa bintana yung aircon at susuriin ang mga dokumento. Ano ba to? Korporasyon, single proprietorship, asa ng mayor's permit, asa ng registration with the SEC. So halos isang dangkal na papel yan sa isang aircon equipment na binili ng isang public official. So what more if the amount involved is 5.9 billion pesos? Di ba? Paano nakalusot yung 5.9 billion pesos na yan nang hindi binusisi ng mga auditor dyan sa lalawigan na yan? Nako. May papanagutin din ba dito kung mapapatunayan, Attorney Bueno, ang mga contractor? Yung contractor na yan ay magiging liable for the crime of plunder. Pandarambong yan. Sapagkat ang threshold amount in the crime of plunder is 50 million pesos only. But this project is amounting to 5.9 billion pesos. Aside from plunder, those responsible for this corruption may also be held liable under Republic Act 3019. Itong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So these two laws ay pwedeng gamitin in order to file
a complaint against these responsible public officials and the contractor. Simultaneously, pwede yan. Because these are two distinct crimes with two different elements. Nako. With different elements of the crime. Oo. So, medyo mabigat to. So, sabi ko nga sa iyo kanina, medyo malawak ang nasasakupan Oo. ng problemang korupsyon na to. Mm-mm. At kasi, it cannot be done by a single contractor. Paano lumabas yung pera? Wala naman nakakita ng project. Yun nga eh. At tanong din sa atin, Attorney Bueno ni Maylin, ang masakit contractor lang. Paano po, Attorney, yung mastermind nito na Yes. politiko? Part of the conspiracy. As a conspiracy, the act of one is the act of all. Oo. Eh Yan. sabi ni Simple Man, Attorney Bueno, ang COA nagbabase lang sa picture ng magre-report na ang DPWH na 100% completed ang project. Oo. Oh, But yun. actually, in actual practice, kung talagang susundin mo ang regulasyon dyan, there is a requirement for the auditor to conduct an ocular inspection of the project. Kasi iba yung nakita ng yung dalawang mata ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. You cannot rely on the picture, especially the fact that we are now in a digital world. Alam mo Everything yan. can be Pwedeng mangyari. fake. Pwedeng ipeke yan. Oo. Kunwari, no, eto, may ganito, Attorney Hindi Bueno. kung talagang responsible, dapat mag-exercise ka ng diligence dyan when it comes to evaluating the documents submitted to you regarding the completion of the project. Oo. Hindi pwedeng picture-picture lang yan. No, lalo na Okay. 5.9 billion project, anong istruktura ang itinayo niyan? Okay, sabi ng DPWH, Attorney Bueno Partner, sakaling mapatunayang ghost projects nga ang mga ito, tiniyak niya sa Senado naman na sasampahan agad ng kaso at papanagutin ang mga nasa likod ng mga, ito nga yung ginamit, Attorney Bueno guni-guni na projects. So, Guni-guni. saan mag-uumpisa? Alam mo, ito ang comment ko dyan eh. Oh, It is the Senate that is investigating this ghost project. yes. Likewise, on the part of the lower house, the House of Representatives is also trying to investigate anomalies in these flood control projects. Oo. But according to Sandro Marcos, sabi niya nga, yung anak ni Presidente, Oh, yes. why would you investigate? No? Why the House will investigate a project, an anomaly of which they may be implicated or involved? Yun nga. Imbestigahan mo sarili mo. Oo. Hindi mo dapat. So, ang dapat dito, it's either the President may create a truth commission. Kung ayaw niya ng truth commission, then it's about time on the part of the constitutional bodies to initiate the conduct of an investigation regarding this anomalous transaction, these ghost projects. Sino-sino ang mga constitutional bodies that may be tapped now or may initiate the move to make all of these public officials and contractors liable. Andiyan dyan ng ombudsman. Andiyan dyan ng Commission on Audit. Oh. The ombudsman has the motu proprio power to initiate the investigation. Ibig sabihin ng motu proprio, kahit walang complainant, kapag itong ombudsman ay nakapag-gather ng enough information, then they may start the investigation. No? At hindi mo kailangan ng another person to file the complaint. Katulad ng nangyayari ngayon. No? So kung nakakuha ng sapat na impormasyon as a result of the Senate investigation in aid of legislation, pwede nilang hingin yan. O mga senador, pahingi nga ng mga papel na nakuha nyo at lalong-lalo na yung testimonya ng ating Public Works Secretary na wala naman palang proyektong lumabas dyan sa Bulacan. So akan na yan lahat. And then we will try to investigate these responsible people. Okay, my question, Attorney. DPWH ang mag-iimbestiga.
Hindi ba dapat sila din ay imbestigahan? Yes nga, kaya nga sabi ko, it's about time on the part of the ombudsman. Sila Conduct na. the investigation. Oo, And tama. then also on the part of the Yes. Commission on Audit, Yes. i-audit nyo na kagad. Oo. No? Or if the President wants Mm. the creation of a truth commission, then he may create it. Agad, Parang task force. forthwith, attorney. Forthwith. No, we may call the Gamit na- attention of the President to create a truth Oo. commission in order to investigate Oo. this plunder. Yes. Kasi sabi ni... Plunder to. Yes, kasi sabi ni Maylene, Attorney Bueno, sa opinion ko, pag walang mapapakulong ang presidente dito, babalik sa kanya. Wala lang, ganun lang. Hindi, may pinakulong Diba? na nga si Presidente, di ba? Hindi nyo lang alam kung sino. Oh, no, yun na. Oo, yun na. Sabi ni Wilfredo Saldo, ayon po ako, attorney, for the government to create Truth Commission. Yeah, Oo. dapat yan. Pero kasi pag nag-create ka ng Truth Commission, O, paano naman may yan? budget na naman yan. Naku po, ayan Pero naman. sa akin, nandiyan dyan naman kung talagang gusto-gusto lang talaga ng Presidente na bilisan yan. No? Pero nandiyan dyan naman ang different constitutional bodies that is permitted by law to conduct the investigation. Kasi ang kagandahan dito sa constitutional bodies, walang these are independent bodies na walang pwedeng kilingan kasi walang halong politika tong mga constitutional bodies na to, COA, and then the ombudsman, tapos isasampahan yan sa Sandigan Oo. Bayan. So, kasi pag Truth Commission, baka sabihin pa ng iba, mga appointees ni Presidente, baka antirahin lang yan Yun nga. yung mga kalaban sa politika. Yun nga, In order attorney. to avoid that kind of doubt Yes. for the President, so sabihin na lang ni Presidente dun sa mga constitutional bodies, baka naman pwede, makikiusap ako, mag-investigate tayo dito tungkol sa mga nawawalang bilyong-bilyong pondo na yan. Wala kayong kikilayngan, maging independent kayo sa investigation Yun ang at maganda. hulihin kung sino ang hulihin at dalhin sa Oo. kulungan. Oo. At sana, though sabi mo nga, Attorney Bueno, meron nang napatunayan ang Pangulo dyan, pero sana lang ito ay mas inaabangan ng taong bayan, ating mga kayubi. Meron talagang, hahawak ba ng, maghihimas ng rehas. Alam mo, nung panahon Oo. ni President Noynoy Aquino, pinatunayan na ayaw niya ng corruption at marami siyang dinala sa kulungan. At dito sa kaso ni President Marcos, I think nakikita ko na nandoon ang kaseryosohan sa parte ng ating presidente. Sapagkat kung iyong maalala, partner, Yes po, nung Attorney. State of the Nation Address last month, noong July, sinabi ng presidente, actually siya nagbukas nito itong mga flood control projects Monday na to. na Monday, ang aga. Lunis na lunis, Attorney. binuksan niya ang SONA. Yan ang Nagulat. bumulaga sa buong Oo, tao. oo. Ang sabi pa nga ng presidente, tandang-tanda ko pa, mahiya naman kayo. Oo. Di ba? So, since si presidente nagkumpisa niyan, siguro yung constitutional bodies naman, kumilos na din kayo. Kasi may mga motu proprio powers kayo. Wag lang puro ganito no makita natin, Attorney Bueno. No, although maganda naman tong Senate hearing, but we want more. Kasi ang Senate hearing is in aid of legislation. Of It's course. a different kind of investigation. It is Oo. an investigation intended only to revise, modify, amend the law at kung paano Hanggang re-remedyohan dun in lang. order to avoid the commission of a corruption. Hanggang dun lang, Hanggang attorney. dun lang yan. Oo. But they may also coordinate with the ombudsman in order to provide Oo. the information that they gathered during the investigation. Yes. Yun. Pero kaya tama. dito naman si ombudsman, bantayan ninyo. Ewan ko kung napalitan na si ombudsman, di pa yata. No? Yun. Wala pa Wala pa Attorney, yata balita, ina-appoint. Dapat mag-appoint na si Presidente as soon as possible tong ombudsman nang siya ay makasali na dito sa sa flood control projects. Ito ang magiging project niya na talagang dalin sa kulungan ang mga responsible officers and the contractors. Kasi ang contractor dito may also be held liable for plunder because ang plunder is not only applicable to government officials. Oo, Attorney. Those conspiring with the public officials, tong mga contractors na to, katulad na nangyari kay Janet Napoles. Yeah.
Yeah. Naging aral sa atin yan. Ako, hindi pa rin yata, Attorney Bueno. Ay, naku, kung matatandaan mo si Oo. Janet Napoles, di ba, nakulong yan. Mm-mm. Ito ay tungkol sa pork barrel. Pork barrel. Yeah. Oo. Abay, itong flood control is almost similar now Oo. to the pork barrel scam Yes, of Attorney. Janet Napoles. Pareho yan. Grabe. So, iba lang to tungkol sa Oo. baha. Yun naman, mga NGO yata yung binigyan ng pondo ron. Kaya, bago tayo magtapos, Attorney Bueno, sabi ni Maylene, natabunan ng impeachment case. So, yun na, di ba? Ang kanyang Hindi kasi ang impeachment naman partner, Oo. ako ang hinala ko dito, talagang magkakaroon uli ng another complaint that may be filed by February 6. Kasi Oo, sa February ngayon, 6. wala pang desisyon ng Korte. Korte Suprema Oo. regarding the motion for reconsideration Yes. filed by the House of Representatives. that's true. But in any event na negative ang resulta ng desisyon, at wag masyadong umasa na ito ay positibo. Oo, yun lang. Mag-prepare na ang House of Representatives ng another impeachment complaint. So that's so by February 6 ay sila ay magsampa na ng panibagong impeachment complaint. Napakaganda naman ng binitiwang salita dyan at paliwanag ni Attorney Bueno sa ating usapang batas. And with that, Attorney, pasalamatan na po natin ang ating mga naging bahagi ngayon. Bukas uli, aabangan niyo po kami. Susunod na po ang Santon. At maraming salamat, Attorney Bueno, partner, sa ating mga naging kasama. Ayan, pasalamatan mo na, Attorney. Ang dami nila. Ayan, thank you sa kanila. Maraming sa lahat sa mga tumutok ngayon at sa ating mga mga Nakikinig. kayubi. Oo, kayubi ang tawag dyan eh. Kayubi. Mga kayubi. Oo, bukas ulit abangan nyo ha. Ano naman kaya ang ating pag-uusapan dito with Attorney Rene Bueno. Bueno, mga kasama, partner, ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas po mga kayubi. At iintayin po namin ang inyong mga katanungan bukas. Dito araw pa ng rin. Wednesday. Yes. Dito sa Usapang Batas.